Hallelujah! Glory to God. And binabati ko po ang mga kapatid natin sa Church Maranatha. Hello po sa inyong lahat dyan, Church Maranatha. Pinagpalang magandang araw po sa inyong lahat dyan. Lalo na po sa lahat ng mga visitors po natin ngayon na nakikinig sa YouTube man, sa Facebook, o saan man po kayo nakikinig ngayon, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga bisita po ngayon. Welcome po sa Church Emmanuel. At salamat din po sa mga kapatid natin sa Church Ruach. Good morning po din sa inyong lahat dyan, Church Ruach. Pinagpalang magandang araw po sa lahat ninyo dyan. At ganun din po sa Church Emmanuel. Pwede po ba ninyong batiin ang mga kapatid ninyo at sabihin, magandang araw po dyan. Hallelujah! Amen. And the theme for today's sermon is, nagagalak ang Diyos sa sakripisyong buong puso. Amen? Nagagalak ang Diyos sa sakripisyong buong puso. Hallelujah! Sa panahon ng mga Israelites, sa panahon ni Moises, naghahandog sila ng mga sakripisyo. Kukuha sila ng baka para ihandog sa Panginoon upang ialay nila sa Diyos at tatanggapin ito ng Panginoon. Dati yun, ginagawa nila. Akalain nyo yun, na araw-araw silang maghandog ng mga baka, tupa. Siguro sa panahon na yon, maaring sobrang dami ng baka kakatayin sa sobrang daming mag-alay handog sa Panginoon. Upang ialay nila sa Diyos, katayin at patayin ito at ilagay sa altar. So nabuhay tayo sa panahon na yon, maaring napakahirap din. Kasi mag-aalaga ka ng tupa, mag-aalaga ka ng kalabaw, papakainin mo ito kasi ang instruction ng Diyos noon, kinakailangan walang kapintasan ng baka. So ibig sabihin, hindi pilay, hindi bulag, malusog. So ang tanong, bakit kinakailangan ng Diyos ng hindi pilay, hindi bulag na mga tupa? Kinakailangan perfect sa madaling salita. Gusto ng Diyos na mag-sacrifice noon ng napakainam o perfect na para sa Kanya. Alam niyo ba mga kapatid, alam po ng Panginoon ang pangangailangan natin. Kaya sabi ng Diyos sa atin, anak, alam ko ang pangangailangan mo. Kinakailangan ko lang ang buong puso mo. Hallelujah! Buong puso mo, alam kong walang-wala ka. Alam ko na kinakailangan mo yan at gusto mong ialay sa akin yan. Pero ang gusto ko, yung bang kinakailangan, buong puso mong ialay ang sakripisyo. Yun ang purpose noon mga kapatid. Bakit kinakailangan mag-alaga ng tupa na walang kapintasan, walang dipilay, hindi bulag? Kasi gusto ng Diyos perfect at sabihin mo sa katabi mo, buong puso. Buong puso mo ialay sa Kanya. Dahil utos pala ng Panginoon na kinakailangan natin mahalin ng Diyos ng buong puso. At sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Pakinggan mo, O Israel, o ikaw, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng inyong Diyos ng buong puso. Hallelujah! Buong puso sa Deuteronomy pa. Kinakausap na tayo ng Panginoon na sinasabihan, pinapaalalahanan na ibigin natin ng Diyos ng buong puso. Hindi kaunti, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Hallelujah! Yan po ang utos ng Diyos sa atin. Hindi lang, mahal kita Panginoon, gusto ng Diyos buong puso. Ulitin mo nga, sabihin mo sa katabi mo, buong puso. Amen. Alam ng Diyos ang kahinaan natin, alam ng Diyos ang pangailangan natin. Siyempre, araw-araw tayo kumakain, alam ng Diyos yan. May mga mayaman, may mga pulubi, may mga katamtaman. Sa araw na yun, ni Moises, alam niya mga sitwasyon noon. May mga ibang walang mga kalabaw, may mga ibang walang mga tupa, at ganun din ngayon. Amen? Alam niyo ba ang gusto ialay ng Diyos
sa Kanya, tiniyay ang ating mga buhay. Gusto niya na buong puso nating ialay sa Kanya, buong lakas, tayong sumayaw, magpuri sa Kanya, umawit. Ganon po ang gusto ng Panginoon sa atin. Alam nyo, ang Panginoon, siya ang pinakamayaman dito sa buong daigdig. Alam nyo po ba yan? Wala nang makakapantay sa Kanyang yaman. Lahat ay magmamay-ari niya. Lahat yan ng lupa. Akala mo yung sa kapitbahay mo yung lupa na yan? Akala mo bahay na malaki yan, sa Kanya yan? Sa totoo, ang Panginoon ang may-ari nan sa lahat ng mga materyales na ibinigay ng Diyos dyan, lahat ng buhangin, lahat ng simento, lahat ng mga elements ginawa dyan sa bahay at kalakasan man, karunungan man, sa Kanya nagmumula. Hallelujah! Kayang-kaya ng Diyos palakihin ang simbahan ni Emmanuel. Kayang-kaya ng Diyos palakihin ang simbahan Ruwak at Maranata o payamanin ka. Kayang-kaya niya yan. At kayang-kaya niya hingan ng mga mayayaman. Pero alam niyo po pa mga kapatid, hindi po ganun ng Panginoon na kayang-kaya niya, utusan niya ng mayaman at sabihin niya, akin na ang pera mo. Ang Panginoon hindi na nangangailangan ng pera. Hallelujah! Nangangailangan man tayo, pero ang Diyos siya yung pinakamayaman na mayaman sa buong mundo at daigdig, sa lukalupaan dito sa lupa. Kaya wala nang makakahigit sa Kanya dahil siya ang pinakamayaman. Kayang-kaya na magkumuha ng baka, kayang-kaya na magsakripisyo ng pilak, gusto niya ng silver, gusto niya ng pagkain, gusto niya ng handog. Hindi na kinakailangan yan yung pera mo na napakaliit lang. Sabi ng Diyos, bigyan mo ako ng pera, ganyan lang ibibigay mo sa akin, ako ang may-ari. Sabi nga ng Diyos, Haggai 2 verse 8, sapagkat ang lahat ng pilak, hallelujah, at ginto sa buong daigdig ay akin. Amen? Siya yung pinakamayaman. Kung ibibase lang natin yung pagsakripisyo natin sa Panginoon, mayaman ako. Bibigyan ko ng Panginoon ng multi-cab. Bibigyan ko ang Panginoon ng lupa. Bibigyan ko ang Panginoon ng 50,000. Bibigyan ko ng Panginoon ng isang napakalaking bahay. Ang sabi ng Diyos, anak, ako ang may-ari sa lupa. Kinakailangan ko yan, pero sa madaling salita, mas kinakailangan ko pa ang buong puso mo. Amen? Wala nang kwenta yan. Sabi ng Diyos, ako nga ang may-ari sa buong mundo. Kayang-kaya kong sakripisyo mo na kalabaw, kayang-kaya kong sakripisyo na sasakyan mo. Ang gusto ko sa'yo, gusto ko ang buong puso mo na mag-alay ka sa akin. Amen? Ganon po yan. Anong tema po natin ngayon? Nagagalak ang Diyos sa sakripisyong buong puso. Amen? Nagagalak ba ang Diyos? Bibigyan mo siya ng pera, tapos makasalanan ka? Nagagalak ba ang Panginoon? Tatayuan mo siya ng bahay, sambahan, at ikaw naman nagkakasala sa Kanya? Si David nga, hindi nga pinahintulutan ng Panginoon dahil sa kanyang kamay na nabahid ng mga dugo. So sinasabi ng Diyos sa atin, anak, yung sakripisyo mo na pera, sakripisyo mo na sobrang ganda, alam ko na yan, pero ang gusto ko sa'yo, yung buong puso mo na mag-alay sa akin. Hallelujah! Sabi ng Diyos, mga awit 24 verse 1 to 2, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Hindi ba ninyo naintindihan na ang Diyos ang siyang lumika sa daigdig, sa lupa, sa karagatan? Kaya niyang palabasin ang pera sa kanyang harapan. Kaya niya yung handog ng mga sinasabi sa Bible na kinakailangan ng napaka-perfect na lamb, perfect na tupa, o perfect na kalabaw, o baka. Kaya ng Diyos yun. Pero sinasabi ng Diyos sa atin, anak, gusto ko magsakripisyo ka sa akin ng buong puso mo. Buong sikap mo, kahit walang-wala ka na. Amen? Kahit walang-wala ka na, kahit yung pera mo na 50 o 20 o piso, basta buong puso mo ito ang sinakripisyo, sabi mo sa katabi mo, nagagalak ang Diyos.
Amen? Kung buong puso mo itong binigay sa Kanya, umawit ka sa Kanya, nagsikripisyo ka para ikaw ay magpuri. Di ba nakakapagod din minsan pag nagpuri tayo? Lalo na pag isang oras tayong nakatayo. Pero dahil sa sakripisyo mo na tumayo ka, lumuhod ka man, ang mga sakripisyo mo na buong puso mong umawit sa Kanya, naggagalak ang Diyos. Sa kahit sa layong lugar na pinuntahan mo, sugisok na napakalayo para pumunta ka dito, naggalak ang Panginoon sa sakripisyo mo. Kahit sa trabaho mo, na kinakailangan magtrabaho ka ngayong linggo, hindi ka nagtrabaho, nag-sacrifice ka para sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos, nagagalak ang Diyos sa iyo. Amen? By God's grace, kayang-kaya naman ng Panginoon. Pumunta ako dito ng eroplano. Kayang-kaya naman ng Panginoon. Pumunta ako ng sasakyan. Kaya-kaya na, pero mas ginusto ko magsakripisyo, magmotor para pumunta dito upang mag-alay ng kalakasan ko para sa Panginoon. Hallelujah! Gusto din ng Panginoon sa inyo na kayo ay kahit man napakalayong lugar ninyo, mga kapatid, pwede kayong pumunta lang dito kahit saglit lang naman ito. Gusto ng Panginoon yan. Sakripisyo. Okay? Sabi ng Diyos, mga taga-Korinto 10, verse 26, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ay may-ari niyon. Amen? Sino pa ba makakahigit sa Kanya? Siyempre, Diyos siya. Kung gusto niya, gusto ko ng kalabaw, gusto ko ng pera, gusto ko ng pagkain, kayang-kaya ng Diyos yun. Pero ang sinasabi ng Diyos, anak, akin ang daigdig, akin ang sanlibutan. Gusto ko buong puso kang mag-alay sa akin. Mga awit 50 verse 7 to 14. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y merong patutuot, saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain ng dambanay sinusunog. Sabi ng Diyos, hindi siya nagagalit. Gusto ko mag-alay kayo para sinasabi ng Diyos. Bagamay, ang mga turoy hindi ko na kailangan. Sabi ng Diyos, hindi ko na kinakailangan yan. Maging yan ang mga kambing at iyong mga kawan. Pagkat akin yang hayop sa gitna ng kagubatan, pwedeng kukuha ng Diyos ng kambing para ialay sa Kanya. Hallelujah! Naintindihan ba ninyo yung point ko? Pinapakita niya, kayang-kaya na kunin ng mga kambing, kayang-kaya na kunin ng mayaman, kayang-kaya palaki ng simbahan. Pero gusto ng Panginoon, ipakita mo kung gusto mo talagang magsakripisyo sa akin, anak. Ipakita mo na buong puso mo akong inalayan. Hallelujah! Pagkat akin yung hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, gugutom ang Diyos. Maaaring kukuha lang siya ng pagkain kung gusto niya. Hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig ay narito'y pawang akin. Amen? Akala ninyo ang Panginoon ba pulubi? Nako, siya ang pinakamayaman sa lahat ng pangayaman dito sa lupa. Sa kanyang daigdig. Kung gusto niyang kukunin ng bagay na yan para kainin, kayang-kaya niya yun. Ang karne ng mga turo, yun ba'y aking pagkain? Tinatanong kayo ng Diyos, pagkain ko ba yan? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos at ang inyong pasasalamat, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Hallelujah! Kung gusto ninyong maghandog daw sa Panginoon, buong puso kayong maghandog sa Diyos. Kung gusto kayong mag-sacrifice, sakripisyo. Halimbawa, naghandog kayo ng sayaw, sakripisyo yan, di ba? Hindi ba kayo nag-practice? Nag-sacrifice kayo sa buong linggong mag-practice para sumayaw. Napapawisan kayo para lang magpuri sa Panginoon. Pero pwede din na hindi tanggapin ng Diyos yan. Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi buong puso mong sinakripisyo yun sa Panginoon.
Kayang-kaya niya. Kumuha siya ng dancer dyan, kumuha siya ng singer dyan, kukuha siya ng mayaman dyan para ilagay dito, kukuha siya ng pera. Ayaw ng Diyos gamitin yan. Kung gusto mong mahalin ng Panginoon, magsakripisyo ka sa Kanya ng buong puso. Amen? Sige, ganito tayo, magpuri tayo sa Kanya kahit man hindi masyado tayong magaling kumanta, hindi man tayo masyadong magaling sumayaw. Sige, magpuri pa rin tayo sa Kanya ng buong puso. Amen? Ganun pong sinasabi ng Diyos po sa atin. Mga Gawa 17 verse 24-25. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Panginoon nananahan sa mga bahay, nananahan sa malalaking mga palasyo. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hinga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen? Kayang-kaya ng Diyos yan, likain ng mga bagay na yan. Pwedeng palilitawin ng Diyos yung ginto kung gusto niya ng ginto. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, anak, ikaw, kung gusto kang magsakripisyo sa akin, buong puso mong ialay sa akin. Hallelujah! Gusto ba kayong mag-alay sa Kanya? Amen? Dapat puso natin, iset natin sa Kanya. Okay? Dahil maaaring kasuklam-suklam ng Diyos ang mga handog ng mga makasalanan. Kaya ayaw ng Diyos sa mga handog ng makasalanan. Maghahandog ako sa Panginoon. Ito, gamitin niyo yung pera. Ito, 100,000. Ipatayo mo ng simbahan. Pero yung tao na yon, gumawa ng kasalanan. Yung tao na yun, kriminal, mamamatay tao, chismoso ba kaya? At ikaw naman, akala mo, ito handog pala to sa Panginoon, tithes and offering to. Akala mo lang yun, tinatanggap ng Diyos yun. Pero, sabi ng Diyos, anak, yung pera na yan, kayang-kaya ko yan, yung 100,000 na yan. Wala lang yan sa akin. Hallelujah! Bakit mo tinatanggap yan? Makasalanan yan. Sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, kaya kong payamanin kita. Ako ang may-ari ng daigdig. Sinasabi ng Diyos sa atin dito, dapat buong puso tayong maghandog sa Kanya. May pag-ibig. Amen? May pag-ibig, may pananampalataya, malinis ang buti, malinis ang puso natin. Kayang-kaya ng Panginoon. Kukunin na yung mga gobernador dito at sasabihin, magtayo tayo ng simbahan na napakalaki dito. Isang napakalaking simbahan yun. Bilhin natin yun. Kayang-kaya ng Diyos yun. Pero sinasabi ng Diyos, anak, hindi ko kinakailangan yan. Sabi mo sa katabi mo, ang puso mo ang kinakailangan ko. Walang kwenta yan yung pera na yan. Sabi ng Diyos, akin na yan. Ganda ng simbahan mo. Gusto mo ng aircon. Pero ang puso mo ay hindi para sa akin. Ang tawag nun, kapatid, ganito. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. Ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Kasi buong puso kang nag-alay sa Kanya. Amen? Yan ang sinasabi po ng Diyos sa atin ngayon. Upang maintindihan po ninyo ang gusto ng Panginoon sa inyong lahat. Kayang-kaya niya ang lahat ng bagay dito sa lupa. Ang gusto lang niya is puso mo na ibigay mo sa Kanya. At sabi nga ng Diyos, unahin mo siya at ang lahat ng mga bagay na ito ay susunod lang. Susunod lang edukasyon mo, susunod lang asawa mo, susunod lang ang mga pamilya, anak mo, pera, sasakyan, lahat. Kaya sabi ng Diyos, sige anak, patuloy ka, buong puso kang magtiyaga sa akin, maghintay ka sa akin, sa aking kalooban, huwag mong pangunahan ako. Bakit nangunguna ka? Pangunahan mo ako. Ganun yan mga kapatid. Exodus 25 verse 1 to 9. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin na tanggapin mo ang buong pusong ihinandog nila. Hallelujah! Anong sinabi dyan? Buong puso na hinandog nila. Ito ang kanilang hinandog, ginto, pilak at tanso. Tinest lang ng Diyos yun. Sa panahon ng mga Israelita, tinest ng Diyos yun. Kung pinagkait ba nila ang kanilang ginto, pinagkait ba ang kanilang mga pilak at tanso.
Pero pwedeng palitawin ng Diyos yan. Yan, tanso. Pwedeng palitawin yung ginto na yan, yung pera sa panahon na yon. Ang gusto ng Diyos is obedience and meron kasamang, sabihin mo sa katabi mo, sacrifice. Obedience and sacrifice. Siyempre, kung mahal mo talaga ang Panginoon, okay, may kasamang gawa. Okay, magkuhan ako, trabaho ako para makapag-sacrifice ako sa Panginoon, makapagbigay ako ng tithes, makapagbigay ako ng blessing sa church. Yun. Hindi yung magnakaw ako at ibigay ko yung tithes sa Panginoon. Kasuklam-suklam yun, kapatid. Kaya inutos ng Diyos sa panahon ni Moises na magbigay kayo ng handog. Pero kung buong puso mo na sinabi mo kay Moises, siguro, Moises, Panginoong Moises, ganito lang pong naibigay ko sa iyo, Moises. Itong maliit lang na tanso po, wala na pong iba, wala na akong pagkakakitaan. Kasi kung buong puso niyang ibinigay niyon, sabihin mo sa katabi mo, kung buong puso niyang ibinigay yon, tatanggapin nito. Hallelujah! Sabi niya, no? Tatanggapin mo ang mga buong pusong ihandog nila. Ito ang kanilang ihandog, ginto, pilak at tanso. Lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula, mga binong tela, lino at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis na para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornanila at mga mamahaling alahas na palamuti sa epod at sa pictorial ng pinakapunong pari. Ipagpapagawa mo ako ng sanktuaryo na titirahan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at lahat ng kagamitan ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Hallelujah! Yan po ang napakagandang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Amen? Isipin nyo lang, kayang-kayang ng Panginoon palakihan nitong Church Emmanuel. Kayang-kaya niya yan. Pero tinitingnan ng Diyos yung puso natin muna. Anak, ano bang magagawa ko kung napakalaki na ang simbahan at ang mga tao naman ay hindi naman buong pusong nag-alay sa akin? Ganun po yan. Kaya, ang gusto ng Panginoon, sacrifice. Kahit masikip lang tayo dito sa Church Emmanuel, nag-sacrifice pa rin tayo sa Panginoon. Pero sa totoo, tinatanggap pa rin ito ng Panginoon. Hallelujah! Hindi parehas ng mga ibang mga simbahan na napakalaking simbahan pero hindi tinatanggap ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon. Kung tingnan mo mga bata, napakalayong nilakbay para lang magsimba. Buong puso kayong nagtiyaga para lang inig at magpuri sa Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Amen? Minsan, ang Panginoon, sinusubok tayo sa tithes and offering. Dahil ang tithes and offering, minsan, diyan tayo kumukuha ng mga blessing din para mabless ang church. Amen? Mabless ang simbahan para ito ilalawak, mapakain ng mga kapatid. At ang sikreto niyan, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, ikaw din ang sikreto. Amen? Kahit 1 piso mo lang, buong puso mong tinaga na ibinigay mo ito sa Panginoon, at buong puso yan, dodoblihin at tatanggapin ng Diyos yan. Hindi na nangailangan ng Diyos. Hinasabi ng Diyos, kinakailangan 50,000. Wala lang yan, anak. Gusto ko buong puso mo. Kahit 1 piso lang yan. 2 piso ilagay mo sa Panginoon yan. Tatanggapin ko yan. Hallelujah! Dahil buong puso mo, hindi mo pinagkait yan sa Panginoon. Ganun po yan. Obedience. Sakripisyo. Mateo 23 verse 23. Sabi nga ng Diyos, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Ibinigay ninyo ang 10 bahagi ng naanin ninyong yerba buena, ruda, lingga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Yan ang pinaka-importante din. Kapag meron tayong sacrifice, meron din tayong obedience at meron tayong pag-ibig. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sacrificial love. Amen?
Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Kahit yung mga Pariseo nagbibigay ng 10 bahagi, pero wala pa rin pag-ibig, wala pa rin sakripisyo. Hallelujah! Hindi buong puso. Sabihin mo sa katabi mo, hindi buong puso. Kayang-kaya ng mga Pariseo. Sinasabi nila, kayong mga pulubi, hindi kayo nakakapagbigay ng mga 10 bahagi. Kami, nakakapagbigay kami ng 10 bahagi. Pero, yung kanilang puso ay hindi buong puso nilang sakripisyo ito sa Panginoon. May puot, may galit, at walang katarungan, walang pagkahabag, at walang katapatan. Sa madaling salita, walang buong puso. Hindi pa rin tatanggapin ng Diyos yun. Amen? Kahit sa sobrang laki ng tithes mo, sobrang laki ng blessing mo na ibinigay sa church, pero may panunumbat, siya malakas kumain yan, mga ganun. Ano ba itong gagawin ng pera na yan? Huwag kapatid, ang gusto ng Panginoon, buong puso mo lang, isacrifice yan sa Panginoon ng Diyos na bahala niyan. Hallelujah! Ganun po yan. Isaiah 1 verse 10 to 20. Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa ay kasinsama ng Sodom at Gomorrah. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Amen? Akala mo sobrang galak ng Panginoon. Sa sayaw mo, sa papuri mo, sa pagpapakain mo, sige. Pero hindi buong puso yun. Sabi ng Diyos, sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihandog. Nagsawa na siya kapatid sa kakahandog ng mga toro at mga kambing noon. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kuldero at mga kambing. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastangin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pesta ng bagong buwan at araw ng papamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Amen? Ganun nga sinasabi ng Diyos niyan. Kapag mag-alay ka ng hindi buong puso, may galit puot ka sa kaibigan, kapatid mo, kahit sayaw na sayaw ka, maganda ka tingnan sa mga tao, pero ang puso mo, hindi sakripisyo sa Panginoon yon. Sabihin mo sa katabi mo, kasuklam-suklam yun sa pangingin ng Panginoon. Kasuklam-suklam yun sa paningin ng Diyos, kapatid. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista, ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y mananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na ako'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Amen? Sabi pa na naman ng Diyos, kapag napupuot ka sa kapatid mo, para ka nang pumatay ng tao. Amen? Kaya minsan, kapag tayo nag-aalay, sakripisyo yan ng buong puso. Hindi tayo napupuot sa kapatid natin, buong puso natin. Kahit man ang boses mo hindi masyadong maganda, buong puso mo itong inawit sa Panginoon, tinatanggap to ng Panginoon. Kahit hindi masyadong maganda, sumayaw, pero buong puso niya itong inalay sa Panginoon, tinatanggap pa rin ito ng Panginoon. Hallelujah! Sabi ng Diyos, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan inyong tigilan. Akala mo, hindi ka napapansin ng Panginoon. Sige, malaki naman ang ibibigay ko na tithes. Papatawarin ako ng Panginoon. Akala mo na sobrang galak ng Panginoon sa iyong 10,000, 20,000, 50,000. Akala mo na siguro, ito, aking handog sa Panginoon. Siguro nagalak ng Panginoon. Pero yun pala ay kasuklam-suklam ng Diyos dahil hindi buong puso mo inala ito. O baka ninakaw mo ito. O kaya, ano ba ang ginagawa mo dyan sa mga kapatid mo at may mga galit puot ka pa, panunumbat. Wala pa rin ito, kapatid. Hallelujah! Ano ang tema natin ngayon? Nagagalak ang Diyos sa mga sakripisyong buong puso. Sa inyong pag-aalay dito sa church,
pinag-aalay nyo dito? Sa umaga pa lang, bago pa tayo magsisimula, inalay na ninyo ang kalakasan ninyo. Amen? Inalay na ninyo ang inyong pag-iisip sa Panginoon. Nag-memory verse na kayo. Inalay na ninyo ang buong puso, umawit kayo sa Panginoon. Ganun po yan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang mga naaapi, ipagtanggol ninyo mga ulila, at tulungan ang mga byuda. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, ano man ang daw ang mga kasalanan ninyong nagawa, kapula, naman sana bahiran, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo o bulak. Hallelujah! Ano man ang kasalanan na gawa ninyo, gusto ng Panginoon, kung aamin kayo, patawarin kayo ng Panginoon at tatanggapin niya mga alay na naman ninyo. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, may kasamang obedience, sakripisyo. Tatamasin ninyo ang inyong mga lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Hallelujah. May kasabihan nga. Sabi nga ng Samuel, obedience is better than sacrifice. Amen? So sinabi ng Diyos, obey. Ang obedience daw, napaka higit pa ito sa sakripisyo. Pero let us never forget that sacrifice is very important also. Ang napaka-importante din ng sakripisyo. Hallelujah! Sinabi man ng Diyos na obedience is better than sacrifice. Pero wag nating kalimutan na kinakailangan pa din natin ang sacrifice. Amen? Sacrifice tayong magsimba, sacrifice tayong mag-memory verse, sacrifice tayong mag-evangelize, sacrifice tayong mag-aral ng salita ng Diyos para maibahagi ng mga kapatid natin. Amen? Sacrifice tayo para tumulong sa mga kapatid natin, para ibigay sa kanilang karapat-dapat. Kung wala man silang pamasahe, o sige, tuloy ka. O meron man silang pangailangan, o kaya sa pangailangan sa church. Sacrifice din yun. Amen? Sacrifice yun. Kahit walang-wala ka na, tinitingnan ng Diyos, anak, sige, kaya mo pa yan. Alam ko, kaya mo yan. Kapag hindi mo na kaya, sabihin nyo lang sa akin. Hallelujah! Ganon po ang Panginoon. Sacrifice. Siya sabi ng Diyos sa atin. 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na mas magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. So napaka-importante ang obedience, sabi daw ng Diyos, kaysa pag-sacrifice. Pero wag nating kalimutan na kinakailangan din nating mag-sacrifice. Hallelujah! Hindi sakripisyo na maglakad at magpapako sa krus. Mali yun. Ang sakripisyo na tinatawag ng Diyos, yung talagang buong puso mong inalay ang buhay mo sa Panginoon at pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Hallelujah! Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itatakwil ka rin niya bilang hari. Amen? So ang ginagawa ng Diyos noon, hinihingi niya sa mga tao na kinakailangan maghandog kayo ng tupa, maghandog kayo ng mga baka, maghandog kayo ng mga walang kapintasan ng mga ibon. Pero, nitong mga huling mga araw, o ngayon, the perfect Lamb, ang Panginoon mismo na dumating dito sa lupa, once and for all, ang lahat ng ating mga kasalanan ay papatawarin niya sa pamamagitan mismo ng kanyang dugo na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen? Sa madaling salita, hindi na tayo kinakailangan maghandog ng mga tupa, hindi na tayo kinakailangan maghandog ng mga kalabaw, baka o mga kambing, o kaya mga ibon, dahil ang Panginoon, siya na mismo dumating dito sa lupa para magsakripisyo sa atin at dahil doon tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Amen!
ang Panginoon mismo na dumating, nagsawa na siya sa mga tupa. Dahil pagkatapos ng pagkakasala, kukuha naman ang tao ng tupa, mga malinis naman siya, at kapag nalinis na naman siya, nagkakasala, kukuha na naman ng tupa. Kaya once and for all, nagsawa na ang Diyos, siya na mismo, that whosoever believeth in Him shall not perish but hath everlasting life. Amen? At ngayon, gusto ng Diyos sa atin na maghandog pa rin tayo at iba na ang handog natin. Hindi na patay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na patay. Kundi ikaw na buhay. Na buong puso mong inalay sa Diyos ang buhay mo. At sabi ng Diyos, mga taga Roma chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, kinahabagan tayo by God's grace. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, hindi patay. Hallelujah! Buhay! Ikaw mismo pupunta ka sa simbahan, Emmanuel, Ruach at Maranatha. Banal! Hallelujah! Walang kapintasan, malinis ang puso, isip at kaluluwa at kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? At paano ba maging kalugod-lugod sa Panginoon? Ito ang sinabi ng Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tinulungan tayo ng Panginoon. Ano? Ang karapat-dapat nating gawin ay maging kalugod-lugod at bilang mga handog na buhay at banal. At sabi ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Kung ikaw, naghahandog ka dito sa harap ng Diyos pero nagtitiktok ka, kapatid, sumasayaw ka ng sanlibutan, huwag ka nang sumali sa handog sa Diyos. Hallelujah! Dahil kasuklam-suklam ang ginagawa mo, kapatid. Titiktok ka, sasayaw ka sa mundo at sasayaw ka dito. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung mga sayaw ng sanlibutan, katiktokan at mga kalaswaan, mga kahubaran, yan ang mga sinasayaw nila sa mga sayaw sa mga TikTok. Diyan makikita mo ang mga sayaw sa mga bar, yung mga hubad na mga babae at sumasayaw ng kalaswaan. At diyan nakikita sa mga YouTube na yan, o Facebook na yan, at TikTok na yan, at sinasayaw din ninyo, yan ay kasalanan at makamundo at sanlibutan. At sabi ng Diyos, mag-iba kayo. Sumayaw kayo ng mga papuri sa Diyos. Sabi diyan, no? Mag-iba daw kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Diyan ninyo maunawaan. Ito pala ang kalooban ng Diyos, na hindi dapat ako makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi ako makiinuman ng mga pundador. Hindi ako makiinuman ng mga Alfonso na yan, mga Jin na yan. Hindi na ako makahalubilo dyan sa sanlibutan. Dahil nag-iba na, baging banal ka na. Huwag mo na silang isipin na kaparehas. Hallelujah! Iba ka na, sabi ng Diyos, nag-iba ka na. Banal ka na, nilaan na kita bilang handog at maghandog ka lang sa akin ng buong puso't sakripisyo. At sabi dito, ibahin mo daw ang pag-iisip mo. Kapag maiba ng isip mo, marinyo na, mabago ng isip mo. Ibig sabihin yan, maunawaan mo na ang kalooban ng Diyos at sasabihin mo lang, hala, Panginoon, mali pala ako. Dati ako noon, sumasayaw ako ng mga budots, mga sanlibutan. Ngayon, hindi na. Dahil naunawaan mo ng kalooban ng Diyos at marami pang gagawin ng Diyos sa'yo. Patuloy ka lang na baguhin ang iyong isip. Paano? Paano baguhin ang isip mo? Pumunta ka dito sa Emmanuel Church, Maranatha at Ruach at makinig ka ng salita dahil babaguhin ka ng Diyos. Hallelujah! Kung ano ang mabuti, dyan mo makikita. Ano ang mabuti? Kaya sabi ng pastor, mabuti yan anak, hindi na masama. Huwag mong gawin yan. At sabi ng Diyos, ito ang gawin mo, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen? Perfect will of God. Ano ang perfect will ni Lord sa atin? Is to be holy. What is the meaning of holy? To set apart. Hindi ka na makiayon sa mundo. Kaya minsan, tinatawag tayong mga siraulo. Mga siraulo itong mga taong ito. Noon, dati yan, makiinuman yan sa amin. Bigla na lang naging banal-banalan. Kaya tawag sa'yo, banal, mga siraulo. Kasi nga, hindi ka na nakiayon sa kanila. Sa isip nila, mga nasisiraan ka na. Pero sa totoo, nag-set apart ka na sa mundo dahil ayaw mo nang madungisan at ayaw mo nang
magkasala. Hallelujah! Anong tema natin ngayon? Nagagalak ang Diyos ng buong puso mong sakripisyo. Nag-sacrifice ka dito para sa Kanya, na para lang talaga sa Kanya at wala nang iba. Kaya nga kung gusto kayong mag-alay sa Kanya ng sakripisyo, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na magsakripisyo kayo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang mabangong handog na buhay. Banal, isa yan, banal, isa. Maging banal ka, pangalawa, kalugod-lugod sa Diyos. At karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At huwag kayong makiayon sa mga takbo ng mundong ito. Mga uso-uso sa mundong ito. Mag-iba kayo. Mag-iba kayo ng landas. Ayoko na dito. Masama ito, sanlibutan. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Hallelujah! Amen. Kayo ang templo niyan. Ikaw ang gusto ng Panginoon. Akala mo kinakailangan mo pa ng kalabaw, kinakailangan mo pa ng kambing at tupa. Sabi ng Diyos, anak, tapos na yon. Ikaw ang gusto kong ialay. Ikaw, buong puso mo sa akin. Pumunta ka sa church, Emmanuel Maranatha at Emmanuel, at magsamba ka sa akin. 1 Peter chapter 2 verse 5. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual. Sayaw, papuri, mga kalakasan ninyo. Amen? Habang sumasayaw kayo, nag-alay kayo, hallelujah, na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya. Alang-alang kay Kristo Jesus. Amen? Amen! Ganun po yan. Naintindihan niyo po ba ngayon na gusto ng Diyos habang nagsisimba tayo dito sa Church Emmanuel, mag-alay tayo ng buong puso. Hallelujah! Hindi lang pupunta ka dito at natutulog. Buong puso ka ba nag-aalay sa Diyos, natutulog ka doon? Wala yun. Sabi ng Diyos, hindi ko kinakailangan yan, anak. Ang gusto ko, buong puso kang mag-alay sa akin. Buong kalakasan mo, maging attentive ka. Gusto ko na focus ka lang sa aking mga salita. Gusto kong namnamin mo ang mga salita. Mabusog ka. Ganon ang sinasabi ng Diyos. Kasi ito ang tamang pagsamba. John 4 verse 23 to 24. Subalit darating ang panahon at ngayon nga, hallelujah, na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Buong puso kang sumasamba sa Kanya. Amen? Katotohanan ba? Nagpakatotoo ka. Kaya sinasabi mo dito sa church, Lord, suriin mo ang puso ko, Lord, kung meron bang mga kasalanan pa. Lord, sana'y huwag mong hayaan, Lord, na magkaroon ako ng galit, puot, inggit, sama ng loob. Ganon ang pagsamba sa Diyos. Hindi ka pupunta dito sa church at para bang sinasabi mo, siya makasalanan ako, wala. Kinakailangan pagpunta mo dito, suriin mo ang puso mo kung ikaw ba'y karapat-dapat, kalugod-lugod, walang kapintasan. Hallelujah! At nagsasabi ng katotohanan na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ialay na kinalulugdan ng Ama na sakripisyo. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ganon yan. Naintindihan niyo po ba na kahit ano pong mga pagpupuri sa mga kapatid dyan na sobrang ganda na, ala, sige, puri lang, puri, akala mo buong puso na yun na kanyang pinuri pero hindi mo alam. Yun pala ay pagpupuri sa kanyang sarili. Gusto niya magpasikat sa video. Gusto niyang magpakita sa tao na sikat siya. Gusto siyang purihin sa mga tao pero hindi niya inalay ng buong puso ng sakripisyo sa Panginoon. Pumunta lang siya dito, sige, sumayaw naman si Kwan. Sayaw din ako. Sayaw din ako. At ang hindi niya lang, magpasikat lang ako para ganito, ganyan, magpakita ako ng gilas, para tingnan ako, palakpakan, maganda talaga ako sumayaw, ganun, i-post ko, i-share ko. Hindi buong puso yun, kapatid. Hallelujah!
Gusto mo buong puso, diyan mo makikita kapag sasayaw ka, diyan ko makita, mamamasdan ko yung mga tao nagsasamba. Yung mga tao na talagang hindi nagsasamba, hindi focus yan. Wala lang, natutulog, kwento-kwento, text-text, hindi take note. Yan, alam niyo ba ang Panginoon nakatingin sa atin ngayon? Hallelujah! At sabi ng Diyos, sabi niya, ang Diyos ay Espiritu, hindi nyo nakikita. Hallelujah! Nandyan lang sa katabi mo, nandyan sa taas, sa harap, sa likod mo, tinitingnan ka. Tinitingnan niya ang puso mo. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi mo man siya makikita, pero alam mo na kapag nandito ka, kasama natin ang Diyos. Hallelujah! At kapag ikaw, nandyan ka sa church, tulog-tulog ka lang, wala kang focus, hindi ka nagsasamba, kapatid, pagkatapos gumising ka na, bigla ka na lang gumising at, ay, tapos na. Wala na, kapatid, hindi na yun. Wala na yun, wala na silbi ang sakripisyo mo, sayang lang. Sabi mo sa katabi mo, sayang lang ang effort mo. Sayaw-sayaw ka dito pero nagpapasikat ka, sayang lang ang effort mo. Nag-evangelize ka pero pasikat lang. Dito nag-memory verse ka pero nagpapasikat ka, sayang ang effort mo. Di tinatanggap ng Diyos yan kasi hindi buong pusong sinasamba ang Diyos. Di ba kapag magpupuri ka, diyan kung makikita kapag nagpupuri ka, may mga nangungutya, gano'n, no? Yan ang mga taong hindi nagpupuri ng buong puso. Hallelujah! Tawa-tawa, gano'n, no? Gano'n. Tawa, gumukutya-kutya habang nagpupuri, gano'n. Wala, ang iba, gano'n. Gano'n lang. Upo-upo lang, gano'n. Lapit na alas 12, kain na naman. Tagal naman ni Pastor JD. Tagal naman matapos nito. 1 oras pa. Gutom na ako, maraming iniisip. Punta ako mamaya sa SM, pumunta ako mamaya sa ibang lugar. Ganun. Tapos yung isip niya, napakalayo. Sayang lang ang effort mo. Sayang, kapatid, dahil di tinatanggap ang sakripisyo mo. Kapag pupunta ka dito sa simbahan, Maranatha, Emmanuel, sabi ng Diyos, sabalit, dumarating ang panahon na ngayon na nga, ang tunay na sumasamba-sama, buong puso, iiyak ka, luluhod ka, Panginoon, ikaw lang sambahin, wala nang iba, hindi si mama, hindi si pastor, hindi si ate, hindi si kuya, hindi si lolo, ikaw lang iniisip ko, Panginoon, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ang kinalulugdan ng Ama. Amen? At ang Diyos ay Espiritu, nandito siya. Bawat isa sa atin, sinusuri niya, tinitingnan niya, ikaw, wala din yan. Sayang ang effort mo. Kaya dapat, mga kapatid, buong puso mo. Akala mo, siguro, hindi ka nakikita ng Diyos. Nakikita ka, kapatid, dahil ang Diyos Espiritu. Andyan lang siya sa tabi-tabi mo. Sinusuri ka niya, anak. Paano na ba yan, anak? Kung talagang mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Mahal mo ako sa isip. Talagang alerto ka. Ganun po yan. Amen? Mahal niyo ba ang Panginoon? Kaya nga, kahit man ako'y may trabaho, kapag tapos ng pag-aaral, pero mahal ko ang Panginoon, nag-sacrifice ako maging pastor evangelist. Upang turuan ko kayong lahat. Hallelujah! Pinul time ko na lang sa Panginoon ang aking buhay upang alagaan kayong lahat. Ganun po yan. Kung mahal niyo talaga ang Panginoon, kung dumating na sa punto na talagang napaibig ka na at naintindihan mo na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ang tunay na pagsamba sa Kanya, ganito ang gagawin mo pagdating ng panahon. Hindi naman lahat tayo maging pastor. Hindi naman tayo maging lahat maging evangelist. Pero darating ang panahon sa buhay mo, kapatid, kapag naabot mo na ang point na talagang ikaw ay mag-serve at nakita mo na o natagpuan mo na ang totoong pag-ibig sa Diyos. Ganitong mangyari sa iyo. John chapter 21 verse 16 to 17. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, o kayo, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Sa salita, pwede namang sabihin ng Diyos, salita mo lang yan, Pedro. Maaring sabihin mo, opo, oo, mahal kita, Panginoon. Pero alam ko, mahal ko kayo, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung mahal mo talaga ako, kinakailangan magsakripisyo ka na alagaan mo ang aking mga tupa. Hallelujah! Magsakripisyo ka. Ganyan ang sinasabi ng Diyos sa atin.
Hindi pa rin alam ni Pedro. Sabi lang ni Pedro, "Opo, Panginoon, mahal naman kita. Kayang-kaya ko naman yan, Panginoon, alagaan ng tupa." Pero hindi niya alam na siya pala ay magiging pastol. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus. Pangatlo, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro. "Bakit tinanong mo ako pangatlo?" Sapagkat 3 beses siyang tinanong, "Mahal mo ba ako?" At sagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Hallelujah! Hindi lang dalawa ang sinasabi ng Diyos dito. Spiritual at physical din. Kaya minsan tayo dito sa Church Emmanuel, Maranatha Church at Ruach Church, kahit walang-wala na tayo, kumukuha tayo sa sariling bulsa natin, sa mga kapatid natin, ginagawa natin is sacrificial giving para na buong puso nating mapakain ang mga tupa ng Diyos. Hallelujah! At nagagalak ang Diyos dyan sa ating sacrifice. Kahit walang-wala na tayo, pero buong puso pa rin nating pinapakain ng tupa ng Diyos. Amen? Ganun po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Nagagalak ang Diyos niyan. Kahit siguro na nakikinig ka ngayon at siguro sinasabi mo, "Grabe na ang aking nagawa. Alam ko, kapatid, ginagawa mo." Sabi ng Diyos, "Walang lingid sa akin. Alam ko mga ginagawa mo. Basta't importante, sakripisyo mo, buong puso mo yan. Tatanggapin ko yan." Hallelujah! Yan, pag-evangelize, sakripisyo yan. Mainit na mainit. Tutubil ka ng gasolina. Di ba? Para lang makapagpunta ka doon. Lalakad ka, sasayaw ka, sakripisyo para puntahan lang kayo. Hallelujah! Pumunta ako dito sa Emmanuel gamit ang motor. Sobrang init. Sakit ang likod. Pero sakripisyo pumunta dito para pakainin kayo ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ganon yan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya alam ko, hindi nasasayang ang effort ko dahil buong puso akong nag-alay sa Kanya para sa Panginoon. At ganun din gawin ninyo, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo kahit ano ang mga ibibigay mo sa Kanya? Basta buong puso mo ibigay sa Kanya, tatanggapin ito ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Siguro sa bulsa mo may 1 piso. Siguro 1 piso ko lang. "Lord, ano itong 1 piso ko ito? Kawawa naman ako." Pero yun ay buong puso mong ibinigay sa Diyos. Maniwala po kayo sa akin, sinubukan ko yan, mga kapatid. Walang-wala ako noon. Walang-wala, sinubukan ko 20 pesos hanggang tunay nga ng Panginoon, tapat nga siya. Ibinigay niya po sa akin ng blessing at hindi ako nawalan. Kaya biyaya ng Diyos, tunay nga siyang tapat. Hallelujah! Kapag sacrifice ka lang at buong puso mo ito, nagagalak siya. At kapag nagagalak ang Diyos, sinasabi ng Diyos, "Anak, ikaw na mapagkatiwalaan ng maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita ng malaking bagay." Hallelujah! Ganito po yan, Marcos chapter 12 verse 41 to 44. Naupo si Jesus. Ewan ko, saan siya nakaupo? Sabihin mo sa katabi mo, "Ewan ko saan nakaupo si Jesus." Basta nakaupo si Jesus. Ewan ko, dyan ba sa tabi o dito ba nakaupo? Basta si Jesus nakaupo sa loob ng templo. Sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo. Tithes and offering, nakatupo si Jesus. Ganun, nakamasidsit pa ang Panginoon. Ewan ko, saan siya na muna nakaupo? Basta sinabi ng Diyos dito, "At pinagmamasdan ang mga nanghuhulog ng salapi." Amen? Pinagmamasdan. Ulitin mo sa katabi mo, pinagmamasdan. Ikaw, mamasdan ka mamaya. Titingnan ka ng Diyos mamaya. Ikaw, mamasdan kita. Sabi ng Diyos, napansin niyang maraming mayayaman ang nahuhulog ng malalaking halaga. Napansin niya mga mayayaman. Hallelujah! Binigay niya 10,000, 5,000, 50,000, 100,000. Ibinigay niya doon. Napansin niya yon. Pero ito, mas nakakapansin. Alam niyo ba? Lumapit naman ng isang biyudang walang-wala, mahirap at naghulog ng 2 tagsing-50 sentimo. Hallelujah! Amen! 2 sentimo, kapatid, ang hinulog ng biyudang iyon. At napapansin ng Panginoon ang mga mayayaman at napapansin din niya yung mga mahihirap. Pero ito ang nakakagulat, kapatid. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, tumayo ang Panginoon."
Sinasabi ko sa inyo, ihinandog ng biyudang iyon ay higit na maraming kaysa inihulog nilang lahat. Amen? Tingnan mo, ang Panginoon, namasdan niya ang mga mayayaman na hinulog ang mga 50, 20, pero mas mahigit pa ang hinulog sa biyudang iyon na 2 sentimo. Bakit? Mas mahigit pa. Dahil sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ibinigay ng biyudang iyon ng kanyang buong puso. Hallelujah! Pagkamat siya'y mahirap lamang, ay ang buo niyang ikinabubuhay, ang buo niyang puso. Kaya ang Panginoon, mas napansin pa niya ang kahit maliit lang kanyang ibinigay, basta't buong puso mong ibinigay ito sa Panginoon. Hallelujah! Mamaya, mamasdan kayo ng Panginoon, titingnan kayo ng Panginoon. Kung kayo ba ay mga puso pa na parang ayaw ko magbigay. Hindi ko, sabi ng Diyos, anak, hindi ko kinakailangan pera mo. Ako ang may-ari sa sanlibutan. Ako ang may-ari sa dagat, tubig, kabundukan, lahat. Kayang-kaya kong palakihin ng church. Ang gusto ko lang ay yung puso mo na sakripisyo. Hallelujah! Dahil kapag sakripisyo ang ginagawa mo, nagagalak ako, sabi ng Diyos sa'yo. Amen? Naintindihan niyo po ba yan? In our last verse. Ganito po yan. Nagalit ang Diyos sa Israel. Pero dahil sa sakripisyo nila, si David, ayaw niya talagang kasala sa Diyos. Ganitong ginawa ni David. 2 Samuel 24 verse 24. Nang makita ni David ang anghel, wawasakin ng anghel ng mga Israelita, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ang makasalanang nagawa ko sa inyo. At ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambayanang parusahan ninyo. Nang araw rin yung lumapit si God kay David at sinabi, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arona. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Na makita ni Arona na dumating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya, nagpatira pa sa harapan yon. Ano po ba ang inyong pagay, kamahalan? At dumalaw sa inyong ang abang lingkod? Tanong ni Arona. Sumagot si David. Sabi niya, bibilhin ko ang inyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Hindi na po kailangan bilhin ito. Gamit na po ninyong paghahandog. Sabi ng si God, hindi mo na kinakailang, ibigay ko na ito sa'yo. Pero tugon naman ni Arona, sabi pa niya, meron po ako mga trono dito. Sige, ito na po ang inyong ihandog. Ayaw ng Diyos yung mga ganyan. Gusto ng Diyos yung sakripisyo. Hallelujah! Ng paghahandog. Ang kariton po naman ito ang mga pamatok kay gawin ninyong panggatong. Sige, gagawin yung panggatong yan. Sabi ng isang kasamahan ni David, nang maibigay na ang lahat ng ito, ay dinugtong pa niya. Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Sinabihan niya, sige, ito ng kariton mo, lahat na, ihandog mo na yan sa Panginoon. Ha? Ngunit sinabi ng hari si David, hindi maaari. Babayaran kita. Hallelujah! Sakripisyo galing ko sa bulsa, ibayad ko yan sa'yo, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa Kanya. Kinakailangan buong puso kong pinagsikapan ito, pinaghirapan. Hallelujah! Gusto ng Diyos, sige, magsikap ka anak, para ialay mo sa akin buong puso at magagalak ako sa iyo. Kaya't binayaran ni David ng buong puso niya. Giikang yun at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Pwede man hingin ni David yun. Pwede naman kunin ni David yun, pero hindi niya ginawa. Ngunit binayaran niya yun. Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at sa handog pangkapayapaan. At ano ang ginawa ng Diyos? Hallelujah! Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot para sa Church Emmanuel, Maranatha at Ruach. Hallelujah! Salot yan kapatid, kahirapan, problema, sakit, anumang nangyari sa buhay mo. Kaya gusto ng Diyos sa buhay mo na buong puso kang magsekripisyo sa Kanya kahit walang-wala ka na. O Panginoon, ito Lord, maniwala ako sa sinabi mo na papakinggan ako ng Diyos. Hallelujah! Mga awit 51 verse 17, ang handog ko, O Diyos, ay karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong magtatapat. Hallelujah!
nagagalak ang Diyos sa sakripisyong buong puso. Anak, alam kong pangailangan mo. Sige, sikap ka lang. Kahit walang-wala ka na. Kayang-kaya ko yan tanggapin, anak. Basta buong puso mo lang ibigay mo sa akin yan. Ganon ang sinasabi po sa atin ngayon. Kaya gusto ng Diyos kayo, kung wala man kayong maialay sa Diyos ngayon, at sabi nga sa inyo, ihandog ninyo ang inyong mga buhay bilang mga handong pabango sa Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. Ialay ninyo ang inyong mga buhay sa Panginoon. Yan ang sakripisyong buong puso na ialay ninyo sa Diyos. Oh, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Sige mga kapatid, ang handog natin sa Kanya, sakripisyo. Sige, lumapit tayo sa Kanya. Siguro sinasabi ng mga kapitbahay ninyo, mga pulubi kayo, wala kayong mga kwenta. Sinasabi ng mga kapatid ninyo na mga sanlibutan, hindi kayo mayaman, nagkukunwari kayo. Pero sa totoo, kahit man hindi kayo mayaman, pero buong puso ninyo itong inalay sa Diyos ang mga puso ninyo, mayaman kayo sa Panginoon. Mayaman kayo sa harap ng Diyos. Sobra-sobra kayong bilyonaryo sa mata ng Panginoon. Ibigay ninyo ang inyong buong puso at ialay ninyo ang inyong mga sarili. Iiyak ninyo ang mga problema ninyo. Magsisi kayo sa mga kasalanan, lumapit kayo sa Diyos. Sabihin ninyo sa Kanya, Panginoon, narito ako, Lord. Buong puso kong pinagsisihan ang aking mga kasalanan. Muwa po ako ng ganito, Lord. Dinggin niyo po ang aking mga handog kanin, Panginoon. Mga handog na mga papuri, Panginoon. Mga pasasalamat na dahil alam ko, habang nagpupuri ako, Panginoon, nagiging blessing ito, Panginoon, sa akin. Nabubuksan ang kalangitan sa aking mga prayers sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo ang aking mga sakripisyo. Kahit man nahihirapan ka na, kapatid, siguro may mga tao po dito nahihirapan na sa problema. Alam niyo po, kapatid, sa mga paghihirap mo ngayon, alam ng Diyos yan. Alam niya ang mga ngailangan mo. Alam niya ang mga problema mo. Ibuhos mo lang sa Panginoon yan. Ibigay mo ito sa Diyos. Huwag kang mahiya. Iyak mo. Sabihin mo, Panginoon, ganito lang po akong Panginoon. Ito lang po ang aking buhay, Lord. Pero alam ko, Lord, buong puso ko, idalay ko sa iyo ang aking puso, Panginoon. Kahit si Mama, Lord, mahirap lang kami sa bahay, Panginoon. Hindi kami makakapagkain ng mga masasarap na pagkain. Kahit man baon ko, Panginoon, ganito lang kami. Kinukutya kami ng mga kapitbahay, Lord. Minsan tinatawanan kami, ganito lang ang aming buhay. Sumasayaw kami sa daan, tatawanan kami na parang nawawalan kami ng isip, Lord. Pero hindi nila alam, Panginoon, mahal namin kayo. Buong sakripisyo namin inalay, Lord, ang aming buhay para sa iyo, Lord. Upang tulungan ng mga kapatid, tulungan ng mga bata, Lord, nawawala sa landas, mapupunta sa impyerno. Yes, Lord. Kung gusto niyo tanggapin ng Diyos ngayon, at para bang may nagsasabi sa iyo, anak, napapagod ka ba? Mahal kita. Halika sa aking salika. Papahingain kita. Iyak mo lang mga problema mo. Alam ko mga problema mo. Nabibigatan ka na sa mama mo, sa papa mo, ate, trabaho mo, asawa mo. Lumapit ka sa akin at makakapahinga ka. Alam ko may pangangailangan ka.
Pero mas importante, ako ang mauna sa buhay mo. Si Yeshua Mashiach Jesus Christ. Gusto mo tanggapin siya at sabihin mo lang, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po ako'y makasalanan at naniwala po ako, Lord, na kayo po ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Panginoon, iligtas niyo po ako, Lord, at baguhin niyo po ako, Panginoon. Amen. Oh yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yabashikarabala, Yadabashikararaba, Yadebayase. O Panginoon, purihin po ang pangalan niyo po. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga sandaling ito at binisita niyo po kami, Lord, sa iyong tahanan, ang Church Emmanuel. Salamat po, Lord, sa iyong kadakilaan at sa iyong mga salita ngayon, Panginoon. Nagbigay buhay sa amin, Lord, na kami magpatuloy sa aming pag-serve sa iyo, Panginoon. Kahit sobra ng pagod, Panginoon, sobra ng daming nawala sa amin, Panginoon. Nawalan kami ng mga finances, Lord, pero naniniwala kami, Panginoon, na ibabalik mo ang mga nawala, Panginoon. At Lord, tinatanggap mo ang aming mga sakripisyo, Lord, ang aming mga handog sa iyo, Panginoon, ang pagpapakain ng mga tupa, pag-aalaga ng mga tupa. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Lord, nakakita sa lahat ng ito, Lord, sa Emmanuel, sa Ruach, at sa Maranatha Church, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga batang ito na narito, Lord, sa harap niyo po, sa mga taong nakikinig po sa sermon ngayon, Panginoon. Lord, na lumapit sa iyo ngayon, Panginoon. Lord, pinagpapala ko itong mga taong ito, Lord, na lumapit ngayon sa iyo ngayon, Panginoon, at nakarating sa dulo ng mensahe ngayon at nakinig, Lord, hanggang dulo. Lord, sa lahat po na nakikinig ngayon, Panginoon, I declare victory sa kanilang buhay, financial breakthrough, Panginoon, blessing, Panginoon, and kalusugan, prosperity, and kapayapaan sa kanilang pamilya, at channels of blessing, opportunity, and healing, Panginoon, and gifts of the Holy Spirit, and biyaya, and pagkakaisa, pag-ibig, at kapayapaan, Lord. Buksan mo ang kalangitan sa tatlong simbahan niyo, Panginoon. Ipakita niyo po sa amin ang kapangyarihan niyo po na ikaw ang napakayamang hari ng mga hari at Diyos ng lahat ng mga Diyos. Ipus niyo po ang huling anointing niyo po dito sa lupa, Lord. I-anointing niyo sa langit, Lord, na natitira, Lord, bago pa kayo babalik sa lupa. Tinatanggap namin, Panginoon, itong mga huling mga araw. Oh, hallelujah. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga kapatid namin, ng mga tumulong, mga channels of blessing, Lord, ng mga kapatid namin, Lord, sa ibang mga lugar, saan man, sa Church Ruach, Maranatha, at Emmanuel, sa mga visitors, Lord, i-bless niyo po sila, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. And ang aming church po, Panginoon, pagpalain niyo po, Lord, mag-open po kayo ng biyaya, mag-open po kayo ng blessing, Lord, sa lugar ng Church Emmanuel, Ruach, at Maranatha. Pakalinisin at tanggapin niyo po ang aming mga handog, Lord, mga sakripisyo, lalo na sa aming pagpupuri, sa aming mga awit, Lord. Hindi po masasayang aming mga effort, Lord. Tanggapin niyo po lahat, Lord. Marami pong salamat, Lord, sa araw na ito, lalo na po sa lahat ng ginamit niyo po ng mga lingkod niyo po, Panginoon, para mapakain ang simbahan, Lord, mabless, maalagaan, at mapagpala, Lord. Salamat po sa lahat. At Lord, I pray pala sa lahat ng mga may sakit ngayon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ayusin niyo ang mga karamdaman nila, at lalo na sa mga bata, at magiging young people sila, Lord. Magiging kalakasan, ingatan niyo po sila, Lord. Lalo na sa kanilang mga desire, Lord, sa mga puso na magsiserve, Lord. Huwag niyo pong hayaan at pahintulutan na may mawawaglit at may mga malilit at mawala sa landas, Lord. Bigyan niyo po na sila ng lakas, Lord, na labanan ang laman at sanlibutan. Sa pangalan niyo lang, Panginoon, tinataas namin ang lahat ng ito. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat, at binabalik namin, Lord, ang lahat ng papuri, pasasalamat. To God be the glory. Hallelujah! Amen. Halakpakan po natin si Lord.
Hallelujah. Glory to God.